Usad na sa preliminary investigation ng plunder at money laundering complaints laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico at 10 iba pa. Samantala nagtangka umano si Romualdez na makalabas ng Pilipinas sa gitna ng inisyong precautionary hold departure order. Yan at iba pang balita hatid ni Margot Gonzalez. Nagtangka umanong makaalis ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez sa kabila ng inilabas na hold departure order ng Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, natanggap nila ang impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang intelligence report. Nahaharap si Romualdez sa patong-patong na reklamo sa Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Humiling ang Ombudsman na maasyuhan ng precautionary hold departure order o PHTO si Romualdez dahil umano sa pagiging flight risk nito. Agad namang pinagbigyan ng korte ang kahilingan noong Abril na nawagan ng Office of the Ombudsman sa mga law enforcement agency at sa Bureau of Immigration na huwag hayang makalabas ng bansa ang dating House Speaker. This office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. We are not done collecting evidence. We are not done filing cases. The investigation reveals more and more each day and each week. Formal na umakyat sa preliminary investigation ang reklamo sa plunder at money laundering laban kay Romualdez sa tanggapan ng Ombudsman. Isa si dating Congressman Zaldico sa mga kapwa-respondent nito. Ayon sa Ombudsman, matibay umano ang mga ebidensya para magkaroon ng formal inquiry pati sa naging resulta ng fact-finding investigation. Sa preliminary investigation, bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na magbigay ng kanilang depensa o counter-affidavit. Mula rito, titimbangin ng tanggapan kung kailangan ng ihain sa korte ang kaso. The presumption of innocence stands as it must unless and until proven otherwise in the proper forum. Pag hindi po sumagot ang isang respondent, ibig po sabihin parang niwe-waive na po niya. Actually, niwe-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter-affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa. No? So, we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. Ayon sa Ombudsman, sentral na personalidad umano si Romualdez sa alegasyong diversyon ng pondong para sana sa flood control projects. Ang mga naturang proyekto ay naugnay sa matinding pagbaha. Isa sa mga ebidensyang nakalap ng mga investigadora ang testimonya ng 8 dating sundalo mula sa Brevidian. Detalye umano ng mga ito ang personal na pagkati ng pera sa dating House Speaker. Ang mga dating sundalong yan ay nagsilbing bodyguards ni Zaldico. Who moved with him, who witnessed the exchanges firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Ko to former Speaker Romualdez. This is not hearsay passed down secondhand. It is a first-hand account from those who were there. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former Speaker Martin Romualdez. Maliban sa mga naturang reklamo, may iba pa umanong grand conspiracy plunder complaint na balak ding ihain ng Office of the Ombudsman laban kay Romualdez. May kaugnayan niya sa 2025 national budget. Una namang pinabulaan ng Romualdez ang mga naturang akusasyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayal Mark Gonzalez, SMNI News. Nilinaw ng Department of Justice na hindi nito inatasan ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umano'y ghost flood control projects sa Taguig City na iniuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa DOJ, sariling hakbang ito ng NBI bilang bahagi ng mandato nitong magsiyasat sa mga posibleng paglabag sa batas. Si Aaron Rojas magbabalita. Iginit ng Department of Justice na hindi ito nag-utos sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon sa umunoy ghost flood control project sa Taguig City. Kasunod ito ng pahayag ng NBI na nagsimula na itong magsuri sa mga aligasyong ibinunyag ni Senator Ping Lacson kaugnay ng mga umunoy maanumalyang proyekto. First, hindi ito pinag-utos ng DF. Alright, okay? This is pursuant to the mandate of the NBI
Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may sariling mandato ang NBI na magsagawa ng investigasyon kapag may impormasyon na posibleng may nalabag sa batas. Anya, iginagalang ng DOJ ang kalayaan ng ahensya sa pagtupad sa tungkulin nito. Tiniyak din ng kalihim na kung umabot sa DOJ ang resulta ng investigasyon, mananaig ang rule of law at due process sa pagresolba ng anumang posibleng kaso. Yung iniimbestiga, everything will be evidence-based, no? At siyempre, ang pagtimbang lagi pa rin ng DOJ dyan, kung sakaling makarating sa DOJ yan, it will be based on what are the pieces of evidence present. Rule of law pa rin tayo lang. Dagdag pa ng kalihim, hindi rin anya dapat makaapekto ang isinasagawang investigasyon sa trabaho ng mga senator judges na kasalukuyang nakikibahagi sa impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na may mga umano'y testigo at informants na handang magbigay ng ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa panig naman ng NBI, kinumpirma nitong nagsasagawa na ito ng pagsusuri sa mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y ghost flood control project sa Taguig City. Sa ngayon, wala pang inilalabas na resulta ang NBI at bahagi pa lamang ng isinasagawang investigasyon ang mga aligasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Aminado ang isang anti-corruption group na nakikita na ngayon ng masang Pilipino ang relevance ng paggamit ng kamay na bakal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga kriminal, drogista at mga korap sa pamahalaan. Alamin kung bakit sa report ni Paul Montibon. Sunod-sunod na insidente ng karahasan laban sa mga TNVS rider at iba pang ordinaryong mamamayan ang muling nagbukas ng usapin tungkol sa peace and order sa bansa. Dahil dito, nananawagan ang Task Force Kasanag ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Iginiit din ang grupo na sa kanilang pananaw, mas naging epektibo ang kampanya kontra kriminalidad noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Dr. John Chong, founding chairman ng Task Force Kasanag, nagsisilbing wake-up call ang magkakasunod na pananaksak, pamamaril at pagpatay sa mga TNVS rider sa Metro Manila at iba pang lugar. Sa ating personal na opinion, may danger. May danger, no? No na pagdating mo sa isang lugar, parang pwede mong sabihin na mag-ingat ka. Yung words na sa mga anak natin, sa pamilya natin, kaibigan natin, parang maramdaman din natin na sabihin natin, pagpunta mo dyan, ingat ka. Lalo pa kung gabi. Ingat ka sa daan. So, ang mga words na yan, dati hindi masyadong ganyan eh. Kasi sabihan mo lang, parang wala lang, okay, pasyal ka dyan, safe naman kayo. Pero ngayon, baka hindi na mangyari ang words na safe kayo dyan. Baka pwede mo nang sabihin sa kaibigan mo pag pumasyal sa gabi, ingat kayo dyan. May warning na talaga dahil you feel that you are not safe. Giit ni Chong, kailangan umanong magpatupad ang pamahalaan ng mas mahihigpit na hakbang laban sa kriminalidad. Anya, mahalagang maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa kanilang kaligtasan. Kasi ang Kasanag, hindi lang naman sa panahon ni PRRD, panahon pa ni GMA, nandiyan na kami. So, I think, busis pa lang. Kumbaga sa during the time of PRRD, nakita natin, sabihan niya pa lang, yung words niya pa lang na huwag niyong ituloy. Yung mga, hindi naman tinatakot, pero yung words na, sige, pag tinuloy niyo, November 1, yung ano niyo, yung parang may mga mensahe siya. No? That's the strong leader. I think kailangan talaga sa leadership na kailangan maging strong ka. Kasi kung weak leader ka, that's the result. Sa antid ng grupo, nabuwabalik ngayon ang relevance ng pagpapatupad ni former President Duterte ng kamay na bakal o crackdown laban sa mga kriminal, durugista at mga korap sa gobyerno. Batay sa datos, bumaba ng hanggang 64% hanggang 73.7% ang crime volume at index crime sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2022. Ayon sa ulat ng DILG noong katapusan ng termino ni Duterte, ang mga index crime tulad ng murder, homicide, rape, robbery, physical injuries at carnapping ay bumaba ng 73.76% sa unang 5 taon.
Mula sa 131,699 na kaso noong 2016, bumagsak ito sa 34,552 cases noong 2021. Ang mga krimen laban sa ari-arian tulad ng pagnanakaw at carnapping ang nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa halos 70%. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na bumaba naman ng 20.6% ang bilang ng focus crimes sa ikalawang kwarter ng taong 2026. Gayunman, iginiit ng Task Force Kasanag na ang mga pag-atake laban sa mga TNVS rider ay hindi lamang simpleng kaso ng kriminalidad. Ayon sa grupo, isa itong seryosong babala na nangangailangan ng mas mabilis, mas matatag at mas epektibong pagpapatupad ng batas. Anya, mahalagang maprotektahan ang mga naghahanap buhay at ang buong komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.